pinaka nakakagulat na pagkamatay ng mga sikat na celebrities dahil sa car accidents. Drive safely. Madalas natin niyang makita sa mga kalsada. Ipinapaalala nito sa atin na maging maingat sa pagmamaneho. Ngunit may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan ang aksidente. Pero ang mas masakit pa dito ay kung minsan ay nauuwi ito sa kasawian. Ganyan nga ang nangyari sa mga sikat na celebrities na namatay dahil sa aksidente. Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 celebrities na nasawi dahil sa malagim na trahedya. Kaya naman simulan na natin. Number 1, James Dean's Little Bastard. Noong September 30, 1955 ay isang trahedya ang nangyari na ikinagulat ng buong Hollywood. Ang aktor kasi na si James Dean, isang sikat na simbolo ng kabataan, ay nasangkot sa isang aksidente habang minamaneho ang kanyang paboritong sasakyan, isang Porsche 550 Spider na tinawag niyang Little Bastard. Ang kwento ng aksidenteng ito ay puno ng misteryo at naging bahagi ng alamat ng Hollywood. Si James Dean ay isang young actor na sikat noong 1950s. Sa edad na 24 ay nakilala siya sa mga pelikulang Rebel Without a Cause, Kiss of Eden at Giant. Siya ang naging boses ng mga kabataan na naghahanap ng kalayaan at self-identity. Bukod sa pag-arte ay mahilig din siya sa bilis at karera ng mga sasakyan. Kaya noong 1955 ay binili niya ang isang Porsche 550 Spider, isang maliit pero mabilis na sasakyan na dinisenyo para sa karera. Tinawag niya itong Little Bastard bilang simbolo ng kanyang pagiging pasaway at mapangahas. Bagamat moderno at kakaiba ang Little Bastard, ay marami ang nagbabala kay Dean na tila malas ang kotse. Isa sa mga kaibigan niya, ang aktor na si Alec Guinness, ang nagsabi, "Kapag ginamit mo ang sasakyang iyan, mamamatay ka sa loob ng 1 linggo." Pero sa kabila ng babala ay itinuloy ni Dean ang paggamit ng kotse. At nung araw ng aksidente, si James Dean ay papunta sa Salinas, California para sumali sa isang karera. Kasama niya ang mekanikong si Rolf Wutterich. Habang binabaybay nila ang kalsada sa Cholame, California, ay nabangga ang kanilang Porsche ng isang Ford sedan na minamaneho ni Donald Turnipseed, isang estudyanteng bigla ang lumiko sa kanilang lane. Sa lakas ng banggaan, si Dean ay namatay agad sa edad na 24. Si Wutterich ay nagtamo ng malubhang sugat, habang si Turnipseed naman ay nagtamo lamang ng mga minor injuries. Ayon sa investigasyon, mabilis ang takbo ni Dean ngunit ang biglaang pagliko ni Turnipseed ang itinuturing na sanhi ng aksidente. Number 2, Princess Diana. Noong gabi ng August 31, 1997 ay isang trahedya ang naganap sa Paris, France na yumanig sa buong mundo. Sa loob ng isang tunnel na tinatawag na Pont de l'Alma ay bumangga ang sinasakyan ni Princess Diana sa isang pader. Kasama niya sa kotse ang kanyang kasintahan na si Dodi Al-Fayed, ang kanilang driver na si Henry Paul at ang bodyguard na si Trevor Rhys-Jones. Sa aksidenteng ito ay nawalan ng buhay ang prinsesang minahal ng milyon-milyon. Si Princess Diana o People's Princess ay sikat hindi lang dahil sa pagiging bahagi ng maharlikang pamilya, kundi dahil sa kanyang kabutihan at pagtulong sa kapwa. Siya ang prinsesa ng mga karaniwang tao, simple, maawain at malapit sa mga nangangailangan. Tumulong siya sa maraming proyekto tulad ng laban sa HIV/AIDS, pagtulong sa mahihirap at mga kampanya para sa mga biktima ng landmines. Pero sa kabila ng kanyang magandang image ay puno ng pagsubok ang kanyang personal na buhay. Kabilang na ang paghihiwalay nila ng kanyang asawang si Prince Charles. Sa gabing iyon, sina Diana at Dodi ay galing sa Ritz Hotel. Umalis sila sakay ng isang itim na Mercedes-Benz upang makaiwas sa paparazzi na nakabantay sa kanila. Sa kanilang pagtakas ay mabilis na pinatakbo ng driver ang kotse. Ngunit sa loob ng tunnel ay bumangga ito sa isang pader. Dahil sa sobrang bilis ng sasakyan ay agad na namatay sina Dodi Al-Fayed at Henry Paul. Si Diana naman ay nasugatan ng malubha at dinala sa ospital. Kahit sinubukan siyang sagipin ng mga doktor ay binawian siya ng buhay makalipas ang ilang oras. Kaya ang tanging nakaligtas sa aksidente ay si Trevor Rhys-Jones. Ayon sa mga investigasyon, ang aksidente ay dulot ng maraming salik. Una, ang driver na si Henry Paul ay lasing habang nagmamaneho. Pangalawa, ang sobrang bilis ng takbo ng sasakyan ay higit sa itinakdang limitasyon. Pangatlo, ang presensya ng paparazzi na habol ng habol sa kanila ay nagdagdag ng peligro. Isa pa, hindi nakasuot ng seatbelt sina Diana at Dodi, dahilan kaya naging malubha ang kanilang mga sugat. Bagamat maraming haka-haka at conspiracy theories ang lumabas, kinumpirma ng mga autoridad na ito ay isang aksidente. Number 3,
Paul Walker's Fiery End. Noong November 30, 2013 ay isang trahedya ang naganap na yumanig sa buong mundo. Sa Santa Clarita, California ay nasawi ang sikat na aktor na si Paul Walker na minahal ng marami dahil sa kanyang papel bilang Brian O'Connor sa seryeng Fast and Furious. Ang aksidente ay nag-iwan ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at milyon-milyong tagahanga. Samantala, si Paul Walker ay isinilang noong September 12, 1973 sa Glendale, California. Bata pa lamang ay nagsimula na siyang umarte sa telebisyon at mga patalastas, ngunit ang kanyang kasikatan ay dumating noong siya ay napabilang sa Fast and Furious, kung saan siya gumanap bilang si Brian O'Connor. Ang kanyang karakter ay simbolo ng tapang, pagkakaibigan at pagmamahal sa pamilya, dahilan upang mahalin siya ng marami. Sa labas ng Hollywood, siya ay kilala rin bilang isang mapagkawang-gawang tao na nagtayo ng Reach Out Worldwide, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng kalamidad. At noong hapon ng kanyang huling araw ay dumalo si Paul sa isang charity event na inorganize ng kanyang grupo, ang Reach Out Worldwide. Kasama niya ang kanyang kaibigan at business partner na si Roger Rodas, isang professional driver. Matapos ang event ay nagpasya silang subukan ng isang Porsche Carrera GT, isang sports car na kilala sa bilis ngunit mahirap kontrolin. Habang binabagtas nila ang Hercules Street sa Valencia, Santa Clarita ay bigla silang nawalan ng kontrol. Ang Porsche ay tumama sa isang poste ng kuryente at puno at agad itong nagliyab. Sa lakas ng impact at bilis ng apoy ay parehong nasawi sina Paul at Roger sa loob ng sasakyan. Ayon sa ulat, ang sasakyan ay tumatakbo sa bilis na 100 hanggang 150 miles per hour. Mas mabilis kaysa sa dapat para sa ganitong kalsada. Ang aksidente ay dulot ng sobrang bilis at ng mapanganib na disenyo ng Porsche Carrera GT. Ang modelong ito ay kilala bilang mahirap kontrolin kahit sa mga bihasang driver. Wala ring nakitang ebidensya ng pagkalasing o technical defect sa sasakyan. Ang kalsada kung saan sila nagmaneho ay hindi rin angkop para sa ganitong klase ng kotse. Number 4. Jayne Mansfield. Noong June 29, 1967 ay natapos ang buhay ng isa sa mga pinakamakikinang na bituin ng Hollywood na si Jayne Mansfield dahil sa isang trahedya sa kalsada. Ang kwento ng kanyang pagkamatay ay nagbigay ng aral hindi lamang sa mga tagahanga, kundi pati na rin sa larangan ng kaligtasan sa transportation. Si Jayne Mansfield ay isang kilalang actress noong 1950s at 1960s. Sikat siya hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati sa kanyang talento at karisma. Maraming humahanga sa kanya, ngunit ang kanyang personal na buhay ay puno rin ng mga kontrobersya. Sa kabila nito ay patuloy niyang pinipilit na manatili sa gitna ng kasikatan. Subalit noong gabing iyon ay kasama ni Jayne ang kanyang kasintahan na si Sam Brody, 3 sa kanyang mga anak at ang kanilang driver na si Ronnie Harrison. Galing sila sa isang palabas sa Biloxi, Mississippi at papunta sa New Orleans para sa isa pang performance. Sakay sila ng isang malaking kotse, ang 1966 Buick Electra. Habang binabaybay nila ang US Route 90 ay makapal ang hamog na nagdulot ng hirap sa pagmamaneho. Bandang alauna ng madaling araw ay bumangga ang kanilang kotse sa likuran ng isang malaking trailer truck. Napakalakas ng impact kaya agad na namatay si Jayne, ang kanyang kasintahan at ang driver. Sa kabutihang palad ay ligtas ang 3 bata na sakay ng kotse. Bagamat nagtamo sila ng mga sugat, kumalat ang maling balita na napugutan ng ulo si Jayne, ngunit ito ay hindi totoo. Ang scalping injury na natamo niya ang nagdulot ng ganitong haka-haka. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng pagbabago sa kaligtasan ng mga sasakyan sa kalsada. Noon ay walang proteksyon ang ilalim ng mga trailer truck, kaya madalas ang ganitong klase ng aksidente. Ang trahedyang ito ang nagtulak sa paggawa ng Mansfield Bar, isang bakal na nilalagay sa likod ng mga trailer upang mapigilan ang mga kotse na dumaan sa ilalim nito. Bukod sa hamog at kakulangan ng safety features, marami ang nagsasabing malas o sinumpa ang relasyon ni Jayne sa kanyang kasintahan na si Sam Brody. Kilala si Brody bilang isang pabaya at magulong tao. Number 5. Grace Kelly. Noong September 14, 1982 ay isang trahedya ang naganap na gumulat sa mundo. Si Grace Kelly na dating sikat na aktres at prinsesa ng Monaco ay pumanaw matapos ang isang aksidente sa kalsada. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga tagahanga at sa buong mundo. Si Grace Kelly ay isa sa mga pinakasikat na actress noong 1950s. Kilala siya sa mga pelikulang Rear Window at Toccacha Thief.
Ngunit sa kabila ng tagumpay sa Hollywood ay pinili niyang iwan ang showbiz para magpakasal kay Prince Rainier III ng Monaco noong 1956. Sa kanilang kasal ay naging prinsesa siya ng Monaco at minahal ng marami dahil sa kanyang pagiging mabuting asawa, ina at huwaran ng kagandahan at dignidad. Samantala sa araw ng aksidente ay minamaneho ni Grace ang kanyang Rover P6 kasama ang kanyang 17 years old na anak na si Princess Stephanie. Binabaybay nila ang masikip at paikot-ikot na kalsada ng La Tourbe, isang matarik na bahagi ng bundok malapit sa Monte Carlo. Ayon sa ulat, sinabi ni Grace na masakit ang kanyang ulo bago magmaneho, pero nagdesisyon pa rin siyang dalhin ng sasakyan. Sa isang matarik na liko ay nawalan siya ng kontrol. Bumagsak ang kotse mula sa gilid ng bundok at nahulog ng halos 120 feet. Agad na isinugod sa ospital si Grace at Stephanie. Ngunit malubha ang tinamong pinsala ni Grace at kinabukasan ay pumanaw siya dahil sa matinding hemorrhage sa utak. Si Stephanie naman ay nagtamo ng mga galos at sugat ngunit nakaligtas. Lumabas sa investigasyon na maaring inatake si Grace sa puso habang nagmamaneho, dahilan kung bakit nawalan siya ng kontrol. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malalim na lungkot sa buong mundo. Ang Monaco ay nagluksa para sa kanilang prinsesa at dumalo sa kanyang libing ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa at mula sa Hollywood. Ang kanyang pamilya, lalo na si Stephanie, ay labis na naapektuhan ng pangyayaring ito. At hanggang ngayon ay bihira lamang magsalita si Stephanie tungkol sa aksidente. Number 6. Sam Kinison. Noong April 10, 1992 ay nagwakas ang makulay na buhay ni Sam Kinison na isang sikat na komedyan sa isang nakakalungkot na aksidente sa kalsada. Kilala siya sa kanyang malalakas na sigaw at pagpapatawa. Sa kanyang pagkamatay ay nawala ang isang natatanging talento, ngunit nanatili ang kanyang impluensya sa mundo ng comedy. Si Sam Kinison ay ipinanganak noong December 8, 1953 sa Yakima, Washington. Siya ay anak ng isang pastor at nagsimula bilang isang preacher tulad ng kanyang ama. Subalit napagtanto niyang mas gusto niyang magpatawa kaysa magsermon kaya pinasok niya ang mundo ng comedy. Ang kanyang mga biro ay madalas patungkol sa buhay mag-asawa, relasyon at relihiyon, mga paksang bihirang tinatalakay noon. Samantala noong araw ng aksidente, si Kinison ay patungo sa isang show sa Laughlin, Nevada kasama ang kanyang bagong asawa na si Malika Sowiri. Habang sakay ng kanilang kotse sa isang highway malapit sa Needles, California, ay nasalubong nila ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 17 years old na lasing. Ang truck ay lumihis ng lane at bumangga sa kotse ni Kinison. Sa lakas ng banggaan ay nagtamo si Kinison ng matinding sugat sa ulo at dibdib. Ayon sa mga witness, tila may sinabi pa si Kinison bago siya tuluyang pumanaw. Narinig nilang sinabi niya, "Bakit ngayon hindi ko pa oras?" bago siya namatay. Ang kanyang mga huling salita ay nananatili sa isipan ng marami bilang isang misteryosong paalam. Kaugnay pa nito, ang aksidente ay dulot ng lasing na driver ng pickup truck. Sa murang edad at kalasingan ay nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan, dahilan upang mangyari ang trahedya. Gayun din naman ang biglaang pagkamatay ni Sam Kinison ay nagdulot ng lungkot sa kanyang mga tagahanga at sa mundo ng comedy. Maraming komedyan ang nagsabing ang style ni Kinison ang nagbigay inspirasyon sa kanila. Ngunit higit pa rito, ang trahedyang ito ay nagpaalala rin sa kahalagahan ng responsableng pagmamaneho. Sa kabila nito, si Sam Kinison ay hindi lamang isang komedyan, kundi isa rin siyang tao na ginamit ang kanyang boses para magpatawa at magbigay ng komentary tungkol sa mga totoong isyu sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala rin na ang buhay ay maikli at puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Number 7. Ryan Dunn. Si Ryan Dunn ay isa sa mga pinakamamahal na tao sa larangan ng entertainment. Kilala siya bilang isang stuntman sa sikat na palabas na Jackass, kung saan pinapasaya niya ang marami sa pamamagitan ng mga nakakatuwa pero mapanganib na stunt. Ngunit ang kanyang masayang buhay ay biglang natapos sa isang malagim na aksidente. Si Ryan Dunn ay ipinanganak noong June 11, 1977 sa Ohio, USA. Isa siyang comedian at stunt performer na kilala sa kanyang lakas ng loob at pagkakaroon ng malasakit sa kanyang mga kaibigan. Sa Jackass ay madalas siyang gumagawa ng mga mapanganib na scenes pero nakakatawa na dahilan kung bakit siya minahal ng marami. Malapit din siyang kaibigan ni Bam Margera at magkasama silang nagtulungan upang makamit ang tagumpay sa telebisyon. Ngunit nung madaling araw ng June 20, 2011, si Ryan ay nagmamaneho ng kanyang Porsche 911 GT3 sa West Goshen Township, Pennsylvania.
Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Zachary Hartwell. Ayon sa mga ulat, sila ay nagmula sa isang bar at si Ryan ay lasing habang nagmamaneho. Ang kanyang kotse ay tumatakbo sa bilis na 130 to 140 miles per hour na sobrang bilis para sa isang regular na daan. Nawalan siya ng kontrol, bumangga sa isang puno at nasunog ang sasakyan. Dahil dito ay agad na nasawi si Ryan at ang kanyang kaibigan sa aksidente. Ayon sa investigasyon, ang kanyang blood alcohol content ay doble sa legal na limitasyon. Ang Porsche 911 GT3 ay isang powerful car na mahirap kontrolin, lalo na kung mabilis ang takbo at lasing ang nagmamaneho. Samantala naganap ang aksidente noong madaling araw ng June 20, 2011 sa isang madilim na bahagi ng West Goshen Township, Pennsylvania. Walang nakakita agad sa aksidente kung kaya't walang pagkakataon para maisalba sila. Ang pagkamatay ni Ryan Dunn ay nagdulot ng malaking lungkot sa kanyang mga kaibigan, pamilya at mga tagahanga. Ang kanyang mga kasama sa Jackass, lalo na si Bam Margera, ay labis na naapektuhan. Maraming tagahanga rin ang nagbigay pugay sa kanyang alaala sa social media. Maliban dito, nagdulot din ito ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng ligtas na pagmamaneho at ang panganib ng pagmamaneho ng lasing. Number 8. Lisa Lopez. Noong April 25, 2002 ay pumanaw si Lisa Nicole Lopez na mas kilala bilang Left Eye ng sikat na grupong TLC sa isang aksidente sa sasakyan sa Honduras. Si Lisa Lopez ay ipinanganak noong May 27, 1971 sa Philadelphia, Pennsylvania. Bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa music. Lumaki siya sa hirap pero ang kanyang talento bilang rapper at songwriter ay nagdala sa kanya sa tagumpay. At noong 1991 ay sumali siya sa TLC kasama sina Tayo Natividad Watkins at Rozonda Chili Thomas. Ang TLC ay naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng musika noong 1990s na may mga sikat na kanta tulad ng No Scrubs at Waterfalls. Gayun din naman si Lisa ang nagsisilbing puso ng grupo. Siya ang nagbibigay buhay sa kanilang musika sa pamamagitan ng kanyang kakaibang style at creative ideas. Sa mga kantang ginawa niya ay madalas niyang binibigyang pansin ang mga social issues na naging dahilan kung bakit naging malapit sa puso ng mga tao ang kanilang musika. Ngunit sa likod ng kasikatan ay maraming pinagdaanan si Lisa. Kilala siya bilang isang mapusok pero malikhain na tao. Nagkaroon din siya ng kontrobersyal na mga karanasan, kabilang ang isang insidente kung saan nasunog ang bahay ng kanyang dating kasintahan. Pero sa kabila ng mga pagsubok ay hindi siya sumuko at patuloy siyang gumawa ng musika na nagbibigay inspirasyon. At noong 2002 ay nagdesisyon si Lisa na pumunta sa Honduras upang magpahinga mula sa abalang mundo ng musika. Gusto niyang hanapin ang katahimikan at pagalingin ang kanyang isip at katawan. Kasama ang pamilya at ilang kaibigan ay nagpunta siya roon para sa isang spiritual retreat. Sa isang biyahe, habang siya ang nagmamaneho ng SUV, ay nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Tumilapon siya palabas dahil hindi siya nakasuot ng seatbelt. Agad siyang namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo. Ang balitang ito ay naging isang malaking dagok sa lahat ng nakakakilala at humahanga sa kanya. Ang pagkawala ni Lisa ay nagdulot ng malaking lungkot sa mundo ng musika. Ang TLC, bagamat nagpatuloy bilang duo, ay hindi na muling nakamit ang kasikatan na tinamasa nila noong buo pa ang grupo. Gayunpaman, ang mga kantang iniwan niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Number 9. Steve Prefontaine. Noong 1970s, si Steve Prefontaine o Pre ay naging isa sa pinakakilalang runner sa Amerika. Hindi lamang siya magaling tumakbo, kundi kilala rin sa kanyang determinasyon at tapang. Ang kanyang kwento ay puno ng tagumpay, ngunit biglang naputol ang kanyang pangarap dahil sa isang aksidente na gumulat sa marami. Si Steve ay isinilang noong January 25, 1951 sa Coos Bay, Oregon. Bata pa lang ay hindi agad siya kinilala bilang magaling na athlete. Pero dahil sa kanyang sipag at tiyaga ay napatunayan niya ang sarili. Sa high school ay natuklasan ang kanyang talento sa pagtakbo. Nang mag-aral siya sa University of Oregon ay lalo siyang gumaling sa tulong ng kanyang coach na si Bill Bowerman, na kalaunan ay co-founder ng Nike. Sa murang edad na 24 ay hawak na ni Steve ang 7 na American record sa takbuhan mula 2,000 meters hanggang 10,000 meters. Subalit noong gabi ng May 30, 1975 pagkatapos ng isang tagumpay sa karera ay dumalo si Steve sa isang party bilang celebration. Habang pauwi sakay ng kanyang maliit na sports car na isang MG convertible ay nawalan siya ng kontrol sa manibela.
Bumaliktad ang sasakyan sa gilid ng kalsada at natabunan siya nito. Ngunit sa kabila ng mabilis na tulong ay hindi na siya naisalba. Ayon sa investigasyon, si Steve ay bahagyang nakainom ng gabing iyon. Bukod pa rito, ang disenyo ng kanyang sasakyan at ang kalsadang dinaanan niya ay maaaring naging dahilan ng aksidente. Ang lugar na malapit lang sa kanyang tahanan kung saan madalas siyang tumakbo ay naging huling eksena ng kanyang buhay. Sa kabila nito, ang pagkamatay ni Steve ay nagdulot ng matinding lungkot sa mundo ng sports. Marami ang nabigla at nalungkot dahil sa maagang pagkawala niya. Bagamat maikli ang kanyang career, ay nag-iwan siya ng malaking inspirasyon. Ang sikat niyang linya na "to give anything less than your best is to sacrifice the gift" ay naging gabay ng maraming atlet at tagahanga. Number 10. Mark Bolan. Noong 1970s, si Mark Bolan ang isa sa pinakasikat na musician sa buong mundo. Siya ang leader ng banda na T-Rex na nagpasikat ng mga awitin tulad ng Get It On at Children of the Revolution. Sa kanyang kakaibang style, makukulay na pananamit at kahangahangang talento ay mabilis siyang naging idolo ng maraming kabataan. Ngunit ang kanyang makulay na buhay ay biglang natapos dahil sa isang trahedya. Si Mark Bolan ay ipinanganak noong September 30, 1947 sa London. Bata pa lang ay mahilig na siya sa musika. Sa edad na siyam ay natuto na siyang tumugtog ng gitara at pangarap na niyang maging sikat. Nang siya ay tumanda ay nabuo niya ang banda na T-Rex na naging pangunahing bahagi ng glam rock movement. Gayun din naman, ang kanilang musika ay kilala sa masiglang tunog at simpleng lyrics na madali mong maaalala. Sa tulong nito ay naging sikat si Mark Bolan hindi lang sa United Kingdom kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Subalit noong madaling araw ng September 16, 1977, si Mark Bolan at ang kanyang kasintahan na si Gloria Jones na isang singer mula sa Amerika ay pauwi mula sa isang restaurant. Sakay sila ng isang maliit na kotse na isang Purple Mini 1275 GT na minamaneho ni Gloria. Habang nasa Queen's Ride sa Barnes Common, London, ay nawalan ng kontrol si Gloria sa sasakyan. Bumangga ito sa isang puno ng pear. Si Mark Bolan na nakaupo sa passenger seat ay agad na namatay dahil sa malubhang pinsala sa ulo. Si Gloria naman ay nasugatan ngunit nakaligtas. Kaugnay pa nito, ang aksidente ay nangyari sa Barnes Common na isang tahimik na lugar sa London. Sa mismong lugar kung saan bumangga ang kotse ay may itinayong memorial para kay Mark Bolan bilang pag-alala sa kanyang naging kontribusyon sa musika. Hanggang ngayon ay dinarayo ito ng mga tagahanga upang magbigay pugay. Sa kabila nito ay walang malinaw na paliwanag kung bakit naganap ang aksidente. Ayon sa investigasyon, hindi naman lasing si Gloria at hindi rin sila mabilis na nagmamaneho. Marahil ang masikip na kurbada ng daan at ang dilim sa lugar ang naging dahilan ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan.